Secretary Vince, magandang umaga, si Joel Sueng. Good morning po. Weng, Joel, Yes, magandang sir. umaga po. Good Oo, morning. napag-uusapan namin kanina, nangyari pong aksidente dito sa SCTEX. Anong nakikita niyong dapat gawin? Kasi meron ng mga pangyayaring ganito in the past. Sinasabi natin, baka maulit yan. Naulit na naman nga kahapon. Opo. Medyo may pagkukulang po yata doon po sa mga kumpanya, doon sa pagkuha po nila ng kanilang mga driver. O may mga problema sa sistema, Secretary, dahil inaantok daw yung driver. Ano ba yan? Wala bang karelyebo yan? Paano ba ano bang initial investigation niyo po dyan? Alam niyo po, ito na nga po yung sinasabi natin nung matapos ang Semana Santa, Joel at Weng, no, na talagang merong problema sa current na sistema natin sa pagtataguyod ng road safety. From yung pagbibigay ng prangkisa, pag-rehistro ng mga vehicle, pagtetest ng roadworthiness ng mga sasakyan, pag-issue ng mga pro driver's license, pag-check kung sila ba ay capable, sila ba ay hindi gumagamit ng droga. Lahat po yan sama-sama. Ang nagiging resulta, ito na pong mga napakatitinding mga aksidenteng nakikita natin ngayon. So kaya po talaga, kailangan po talagang baguhin na natin kung ano yung present na pamamalakad dito sa pag-check natin ng roadworthiness at yung overall road safety program ng gobyerno. Ito po yung Kasi po, tatrabahuin. halimbawa po, no? Go ahead, sir. Halimbawa po, Kuya Joel, no, yung sinabi mo, yung driver ba kung totoong inantok siya, gaano katagal na ba siya nagmamaneho? At ano ba ang rules natin kung gaano katagal dapat magmaneho ang isang driver bago siya magpahinga at magrelyebo? Dapat meron pong ganyang rules, at yung mga rules, hindi lang rules, pero striktong pinapatupad yung mga rules na yan. So yan po ang unang-una kong i-discuss mamaya kapag minute ko ang 27 bus companies, kasama ang LTFRB, kasama ang LTO, mamaya pong alas 2 ng hapon. Kasi buhay na po ang pinag-uusapan natin dito, Joel, Weng. Actually, Grabe po, mga matatanda, bata, namatay po kahapon . Hindi po to, hindi na po pwedeng status quo dito. Totoo po yan, Secretary, kasi, Weng, di ba, 10 ang namatay tapos 31 ang nasugatan. Hindi naman natin pwedeng tanggapin na lang po yung Hindi po katwiran pwede. nakatulog po ako, sorry po, aksidente po, hindi naman po namin gusto. Buhay yun eh. Hindi po ba ibabalik ng sorry yung 10 namatay tsaka yung mga nasugatan ng maluba. Alam mo, Joel, ang paulit-ulit ko nga sinasabi nung kinausap ko at kinumpronta ko ang LTFRB at LTO dito. Ang pagbibigay po ng prangkisa, pagbibigay ng lisensya ng driver, pagbibigay ng rehistro ng sasakyan, pribilehiyo po yan . Pero may kasamang responsibilidad at obligasyon yan . At pag ikaw ay hindi mo sinunod yung obligasyon mo, at merong ganitong nangyari, at dahil dyan merong ganitong nangyari, dapat mabigat po ang kaparusahan yan. Hindi na po pwede yung nangyayari dati na tinatabi na lang po natin kapag merong ganitong aksidente tapos may mga namamatay po. Hindi na po pwede yan. Sa insidente ito, Secretary, sabi ng LTFRB mag-issue sila ng show cause order, pero ano ba yun? Mangangailangan ba ng suspension ng buong fleet noong bus company? Nag-order po ako ng suspension ng lahat ng mga bus na lumalakbay ng Solid North dun sa rota nung bus na aksidente. nag-cause nung aksidente kahapon. No? Suspendido po yan starting today. Kaya nananawagan po tayo sa mga kababayan natin. Kung meron po silang makikita na Solid North na bumabiyahe papuntang Pangasinan, paki-report lang po kasi hindi na po pwedeng bumiyahe yan ngayon. Iniimbestigahan po itong nangyari ngayon. Alam nyo, Secretary. So, iimbestigahan po natin lahat yan. Opo. I-check po natin lahat ng bus kung roadworthy ba yan. I-check natin lahat ng driver. I-check natin yung compliance ng bus company.
dito sa mga regulasyon natin, sa oras ng pagmamaneho ng mga driver. Lahat po yan i-check natin Ano ba ngayon. SOP Secretary? Pag halimbawa, 4 na oras ka na nagdadrive ng dire-diretso, halimbawa 8 hours, kailangan, para magkaroon ka ng relyebo, ilang oras po ba dapat bago palitan yung driver? I-check ko yun ngayon. Hindi ko alam kung ilang oras eksakto. Pero magagaman po natin yan mamaya kapag minute ko, pinatawag ko na po ang LTFRB at LTO. Pero definitely po, yan, may oras lang dapat. No, kailangan X number of hours kapag lumampas, para pong piloto yan eh. Yes. Di ba po ang mga piloto very strict yan, di ba? Kapag ikaw lumampas na ng ganitong oras, hindi ka pwedeng mag-fly ulit, no? Kailangan magpapahinga ka ng 12 oras bago ka lumipad ulit. Kailangan ganyan din po yan. Alam ko, meron din pong rule na kailangan lagi may karelyebong kasama ang bus driver na kasama kapag bumabiyahe yung bus. Pakidamay nyo na rin, Secretary. Alam nyo, dito naman po sa atin, marami naman po tayong rules. Ang problema po, hindi naman yung rules. Ang problema yung enforcement ng rules. Yung pagpapatupad, Totoo yan. Kasi ang daming nangangarimuhan hindi ba, Joel? Ay, dagdag gastos yan. Ayaw namin dagdag gastos. Yun nga Pero po, nasa hindi po sacrifice pwede yun. yan. Opo. Tsaka, Secretary, pakidamay nyo na rin yung mga bumabiyahe, di ba, overnight na mga taxi. Mga halimbawa, 24 Opo. hours mabiyahe. Ayun, yung... Inaantok po sa kalye, natutulog. Halimbawa, Opo, traffic lahat light. po yan Tulog. talagang kailangan po seryosohin na natin lahat to. Kasi no? naghahabol ng boundary yun eh. Opo, kasi po, pag ikaw po ay pinayagang kumita dahil sa iyong professional license o dahil sa iyong prangkisa, ang kasama niyan, yung responsibilidad mo para siguruhin safe yung mga dinadala mong pasahero. Whether taxi yan, jeep yan, modern jeep yan, o bus yan. Ako nakikita ko, kailangan Secretary. po seryosohin na to, hindi na po biro ito. Tama. Nakikita ko dito, Secretary, dagdag na regulasyon, lalo na doon sa pag-hire ng mga driver hindi biro yung ilagay sa kamay mo ang buhay ng napakaraming tao. Isang bus, ilan ang pasahero? 60 ba? So hindi Opo, ang bus po, 50 pong pasahero. 50? My goodness. Ang karga ng mga driver natin, ng mga bus company natin, 50 po yan. My goodness. Dagdag na regulasyon, Secretary, pag-aralan, ano pang pwede? Tsaka yung pananagutan po ng kumpanya na Tama po. Kailangan po talagang managot ang kumpanya. Oo. Kailangan pong managot. Hindi po pwedeng sorry na lang to. Tsaka hindi pwedeng driver lang naman na may kasalanan. Kaya nga. Tauhan niya po yun eh. Sila nag-hire doon sa Totoo driver. Tama po. Hindi mo naman pwede katwiran. Sorry, hindi namin alam na antukin yung driver namin. Ikaw ang Hindi nag-hire po eh. pwede yun. Hindi pwede. Totoo yan. Secretary, baka namin yung development dito sa kasong ito. Alas Medyo, 2 mamayang hapon. medyo na meeting. Opo, nakakalungkot magbibigay po ako po. ng update pagkatapos po nating i-meet ang mga bus company mamayang hapon at babantayan po natin yung ongoing na investigasyon ng LTFRB at ng LTO. Secretary Vince, thank you. Ingat ka. Good morning po. Salamat po, Thank you. Joel. Secretary Vince Dizon, DOTR, mga kapuso.